Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nasa harap ko po ang isang pasyente na meron po siyang reklamo na lipong or sa Tagalog nahihilo. Lipong po sa Bisaya. At saka nabanggit po niya in advance na mataas po yung blood sugar niya na 200 something. Pero hindi ko po siya natanong kung ito po ay fasting or nakakain na ba siya, meaning random blood sugar. So, umpisa na po natin. Okay? Yung aming history taking, question and answer portion. It's about asking patients ano pong ano pong nararamdaman niya. Sa Bisaya pa na, unsay iyang gibati. Mao ng tawag natin na symptoms. Yun po ang tawag natin na symptoms na makukuha po natin sa history taking. Yun. So anyway, ilang taon na po kayo? Pila edad ni mo? 44. Minyo na ka? Okay. Dili ka buntis? Okay. Pila ka po kayo mga anak? Ilan pong anak ninyo? Ha? Okay, bakit alam mo hindi ka buntis? May nag-contraception po kayo? Anong ginamit po ninyo? CS po po. Sorry? CS. Cesarean section. Tapos na-ligate na po kayo. Naku, na ngayon nakagpasaylo sa Ginoo, naghingi na kayo ng patawad ba na? For forgiveness from God. Kasi bawal po yung ligation, di ba? Bawal po sa sa Panginoon. Kasi that's a form of mutilation. Kung mutilation, sinira mo yung nilikha ng Panginoon. Kahit tinali lang, kahit pinutol yung tubo ng matres niyo, bawal kasi po yan. So, mga nagpasaylo sa Ginoo, mag-ask ka ng forgiveness, ha? So anyway, kaya tinatanong ko siya kung buntis pa siya kasi bawat pasyente, lalo ng babae at saka childbearing age, 44, I'm sure nagre-regla po siya. Sinisigurado po natin na hindi po siya buntis. Baka mamaya po magreseta po ako ng gamot, hindi po pwede sa buntis, lagot po tayo. Delikado po sa baby. So, nabanggit po niyo kanina na lipong. Ano ibig sabihin lipong or hilo? Yung bang magaan yung ulo mo? Or yung bang parang may lindol? Or yung bang parang umikot yung paningin ninyo? Parang may lindol. So, kadalasan, number 1 po, late matulog. Ayan. Lalo na ngayon, galing sa celebration ng New Year. So, ilan araw na po kayo nahihilo or nalipong? 2 araw. So, ibig sabihin, before New Year pa, yung gabi na yon, yung New Year's Eve. Ganun po ba? Okay. So, anong oras po kayo natulog? Umaga na. Ayan. So, pero kagabi, anong oras po kayo natulog? 12 na naman. Ano ba yan? Kala ko nahihilo ko ayos. Tapos, sa pangalawang araw ninyo, late pa rin kayo matulog. So, syempre, ang sagot natin dyan, walang iba, no? Kundi, matulog kayo. Babawi po kayo niyan. So, napaka-importante po malaman natin yung dahilan, no? Kasi marami po tayong gamot para sa hilo, pero kung alam na po natin yung dahilan, yung dahilan lang po ayusin natin, no? Lalo yung kulang sa tulog. Therefore, matutulog po kayo. Babawiin po yung tulog mamaya, ha? Okay? Pero wala naman po kay insomnia noon. Wala naman po. Okay. Sige. So, hindi kayo uminom ng alak? Sure kayo? Kasi isa rin yan, no? Late matulog, alak. Ayan. Or baka malakas kayo sumayaw. Nagsasayaw kayo kasi minsan may activities. Wala po. Okay, wala naman po. Okay. So, may high blood pressure po kayo? 130 over 80. Over 80. So, wala naman po siyang high blood. So, ito po yung mga dahilan na dapat tanungin natin yung pasyente. Okay, bago tayo magreseta ng gamot para sa hilo or lipong, no? Okay, so napaka-importante po yung history taking para maiwasan po natin na magreseta ng gamot na hindi naman po talaga kailangan. Although, ang dami pong gamot para sa hilo or sa lipong.
So nabanggit po ninyo bago lang na ang sugar po nila ay 200, tama po ba? Saan po kayo kinuna ng sugar? Dito sa daliri o dito? Dito sa daliri. Yun ang capillary blood glucose or CBG. Ito po ba ay fasting na CBG or random? Ibig sabihin, nakakain na po kayo? Nakakain na po. Anong oras kayo kumain? Umaga. Umaga. What time po? More or less. 5. 5 a.m. Anong po oras po kayo nakunan ng dugo dito? Alas 8. So, 3 hours after eating. Okay, so alam po ninyo, kahit nakakain na po kayo, ang blood sugar po kasi natin dapat balik na po sa normal 2 hours after eating. So, kung nakunan kayo ng, or rather, kung kumain po kayo ng 5 a.m. and 3 hours later, kinunan kayo ng dugo at 200 pa rin, mukhang mataas na po ito kasi it is expected that 2 hours after eating, meaning to say at 7 o'clock dapat maging normal na, balik sa normal yung sugar ninyo. Okay? 1 hour after eating, ang pinakamataas pwede umabot ng 200 or 11, no? Okay? Pero dapat 3 hours after eating, dapat normal na po. Especially 2 hours after eating, dapat balik na sa less than 6.2 or less than 110. So, sinabihan po kayo dati meron kayong diabetes? Ano po? Oh, by the way, anyway, ang pagtaas ng blood sugar pwede rin magkokos ng lipong or hilo. Kasi apektado ang brain po natin sa high blood sugar level. And syempre, alam naman po natin, ang brain po natin, yun po ang center na nagme-maintain ng balance system po natin. Okay? So, ever since hindi po kayo sinabihan na may diabetes kayo, may lahi po kayo. May lahi po kayo na diabetes. Sino po may diabetes sa inyo? Papa. Papa po. Papa, okay. So, mag-ingat po kayo. Sa ngayon po, hindi muna kita bigyan ng gamot, pero pwede kayo mag-diet muna, ha? Okay? After 2 weeks ng diet, okay, pwede kayo magpakuha ng fasting blood sugar. Dito na lang po, kasi dito, ito yung standard dito sa, sa vein dito, ha? Kasi yung CBG, hindi po yung standard. Yung CBG dito, although, accurate, pero that's good for monitoring lamang. Okay, in order to establish meron kayong diabetes, kailangan makunan po kayo ng dugo dito na tinatawag po natin na fasting blood sugar. That will reflect your food intake the past 24 to 48 hours. Pero if you wanna know your average sugar level the past 3 months, ang i-order po natin, ay request po natin sa laboratory is yung HbA1c, ha? So, i-request ko na lang po siguro at after 1 month, okay, magpapakuha kayo ng fasting blood sugar at saka yung HbA1c. Meantime, syempre mag-diet po kayo, ha? Lahat mga matatamis kung pwede, pakistop po ninyo, ha? Okay, number 2, yung kanin po ninyo sa gabi, bawas mo na 50%, ha? Number 3, pag kumain po kayo, huwag kayong magpabusog. Malapit ang busog, dapat itigil na po ninyo. Okay? More so if nag-burp na po kayo, no? Kasi pag nag-burp kayo, ibig sabihin, punong-puno na po yung tiyan ninyo. So, tama na, ha? Okay, lalo pag burp kayo, hindi na kayo pwede magkumain kasi busog na kayo, Okay, pero wag po kayo maghintay mag-burp ka, tsaka na kayo magtigil ng kain, ha? Okay? So far, dalawang dahilan po, no, kung bakit kayo nahihilo. Number 1, kulang sa tulog, at pangalawa, mataas yung blood sugar level niyo. Lalo pag lately, kumain kayo na marami siguro, no? Hindi kayo nagtikim ng alak, sure kayo, kahit red wine. Bawal po yung red wine, ha? Lalo pag mataas ang blood sugar ninyo. Hindi po totoo ang red wine na good for the heart, ha? In my opinion. Okay? So anyway, examinin ko na lang po yung pasyente, pero before I will arrive at our final diagnosis, ang masasabi ko lang po is pag kulang sa tulog, well, of course, tulugan mo na lang yung mga oras mo before kayo babalik sa trabaho, ha? Okay? Saka number 2, para sa high blood sugar ninyo, for now, mag-diet po muna kayo, ha? Okay? Sige, maraming salamat po.